Hayaan niyo pong buksan ko po sa Romans 4:18-25. This time naman po babasahin po natin sa English. Kanina ang ating kapatid binasa sa Tagalog. So, buksan din po natin sa Romans chapter 4, verses 18-25. This is what it says. In hope against hope, he believed God so that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken. So shall your descendants be. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what God had promised, he was able also to perform. Therefore, it was also credited to him as righteousness. Now, not for his sake only was it written that it was credited to him, but for our sake also, to whom it will be credited as those who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. He who was delivered over because of our transgressions, and was raised because of our justification. So this is the word of the Lord. Praise be to God. Mayroon po kaming family friend noon. Pagkamat matagal na po siya sa pananampalataya, dumating siya sa punto na na-overwhelm siya sa kanyang mga kasalanan at sa mga problema sa buhay. And nag-confess siya sa isang Bible study at ganito ang kanyang sinabi: masyado akong makasalanan para patawarin at iligtas pa ng Diyos. Although matagal na siyang nakakakilala, pero sinabi niya yun. And this is a problem that many of us face. Kung makikinig po tayo sa ating kultura, ganito ngayon ang mga magiging tinig na ating maririnig bilang tugon sa mga ganitong klaseng confession. Pre, nobody's perfect naman eh. Na ang ibig lang sabihin ay okay lang na magkasala at magpatuloy sa kasalanan. Yung mga ganitong tinig, binabaliwala ang kasalanan. Meron namang iba na ganito ang peg. Don't worry. God understands you naman. Na para bang binababa nila ang Diyos sa antas ng tao at wala siyang nagawa para i-address ang ating kasalanan. Tapos meron namang iba na madalas kong narinig, especially pagdating sa mga family counseling. Pre, tulungan kita. Apply ka na lang ng trabaho sa abroad. Doon sa kumpanya namin, malakas ang kita doon. Akala natin na ang pagbabago ng environment at pagkakaroon ng mataas na sweldo ang magtatanggal sa mga problema ng ating kaluluwa. And ang tawag ko dito ay escapism, but it does not. Sa tatlong ito, wala sa mga ito ang nakatulong sa ating kaluluwa. Sa mga problema natin sa kaluluwa, hindi nakakatulong ito sapagkat nandoon pa rin ang problema ng ating kalikuan. On the one hand, nandyan ang ating kasalanan at ang ating kalikuan, and at the same time, we also have to deal with the righteous God, the great judge of all. The testimony of scriptures, mga kapatid at kaibigan, tells us that sin is not to be ignored. Why? Because God did not ignore our sin. Oo, hindi siya nagugulat sa ating kasalanan. Pero hindi naman yun ang pinag-uusapan. Ang tanong ngayon ay, nung nagkasala ang tao, binaliwala ba yun ng Diyos? Katulad ng attitude ng marami sa atin ngayon? Hindi. Hindi yung binaliwala ng Diyos. May ginawa po siya. And at the same time, hindi porket na kay Kristo tayo ngayon, nakakilala tayo sa Kanya, sumasampalataya tayo sa Kanya, ay hindi na tayo dadaan sa mga paghihirap at pagsubok. Doesn't follow. Walang ganung pangako na hindi tayo mahihirapan sa ating buhay.
God's word does not give us these empty promises. To be sure, whenever we are tested, it is because there is a desired outcome sa ating character at sa ating pananampalataya. Halimbawa lang, pakinggan po natin yung sinabi ni James. At ganun din yung sinabi ko kanina sa ating panalangin. Sabi ni James, James chapter 1, verses 2 to 3, "Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance." Sa ibang versions, it works patience. Para kay James, trials are present para subukin ang pananampalataya. Sapagkat talagang kailangan patunayan kung totoo ang ating pananalig. Pinatutunayan yun. At para manatili tayo sa Panginoon. Wala namang lumalakas sa pananampalataya nang hindi sinusubok. I mean, physically, it also applies. Walang lumalakas nang hindi dumadaan sa mga paghihirap. Nandiyan ang paghihirap. I mean, kahit kami na lang ni Kyle, pinag-uusapan namin nung isang araw, gaano kadalas ba tayo dapat pumupunta sa gym? Nagbubuhat, nag-exercise. Sabi niya, mayroong isang theory na napanood daw niya yung isang coach, every 72 hours ang ginagawa niya doon sa kanyang mga students. Every 72 hours sila nagbubuhat. May goal ang Panginoon para sa ating paglago, sa ating pagtibay sa pananampalataya. At ganoon din ang sinabi ni Apostol Pedro, kailangan patunayan ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok sa maikling panahon. Sabi niya sa 1 Peter 1:6-7, "In this you greatly rejoice, even now for a little while, if necessary. You have been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ." So from now hanggang doon sa coming ng ating Panginoon, we will be distressed with various trials. Pero it is only a little while, sabi ni Pedro. Kasi ang result mapapatunayan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Similarly, sabi rin ni Apostol Pablo, nandiyan ang mga pagsubok because it develops godly character. Sabi niya rin sa Romans 5, "We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope." Ang tunay ng pananampalataya, in other words, ay sinusubok. Hindi pinababayaan. Sinusubok yan hindi para lumayo tayo sa Diyos, kundi para tumatag tayo at patibayin ang ating pananampalataya. Doon napapatunayan ang tunay na pananampalataya. Kasi lalo tayong lumalapit sa Diyos. Lalo natin siya nakikilala. Pero ang problema ng aming kaibigan kanina, yung nabanggit ko, ay hindi niya naunawaan ang problema ng kasalanan, yung problema o yung tamang pagkaunawa sa pagkilala sa Diyos, at syempre sa pananampalataya. Sa ating message sa umagang ito, we will examine these, especially what faith looks like. So brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ng salita sa umagang ito, panalangin ko kung na maunawaan natin ang biyaya ng Diyos para sa ating pagpapawalang. Nawa maging pagpapala ang ating pag-aaral sa umagang ito, especially sa atin na may mga pinagdadaan, para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So in our passage today, we need to ask, how do we know what true faith looks like? How do we know what true faith looks like? Dito sa ating passage, pinapakita ni Apostol Pablo na ang justification is by God's grace alone, through faith alone. This is a point that he's been making simula ng Romans chapter 3
verses 21 to 31, na ang katwiran mula sa Diyos ang nagpapawalang sala sa atin na mga makasalanan. And so, this righteousness from God that justifies is for sinners who believe. For sinners who believe. Para sa mga makasalanan na nananalig sa Kanya. And then in beginning chapter 4, from verse 1 hanggang 17, he established that God's word testifies through the life of Abraham. And David, napag-aralan po natin yon. That God is a God who forgives our sins and justifies those who believe. Ang pagpapawalang sala, mga kapatid at kaibigan, ay pinagkakaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sapat na yun. Dito sa ating passage, ipapaliwanag ngayon ni Apostol Pablo sa kanila na si Abraham ang modelo o pamantayan ng pananampalataya. He is the father of the faith. He is the standard of faith or the example of faith. Upang aliwin ang mga umaasa na sila ay binilang na matuwid tulad ni Amang Abraham din. Which leads us now dito sa verse 18 ng chapter 4. Buksan natin ang ating mga Bibles. Verses 18 to 19, ganito po ang sinasabi. In hope against hope, he believed, so that he might become a father of many nations according to that which had been spoken. So shall your descendants be. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb. Dito sa verses 18 to 19, Paul is describing Abraham's faith in relation doon sa physical limitations niya at yung circumstances that he is facing. Ang audience ni Apostol Pablo dito ay binubuo ng mga Jewish and Gentile Christians na hindi magkasundo. Sapagkat may nagsasabi within the church na kailangan munang magpakahudyo daw ang mga hentil. Meaning, kailangan nilang magpatuli at sumunod sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moises bago sila maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. So, ang tinutukoy dito ngayon ni Apostol or ang kausap ni Apostol Pablo primarily ay syempre yung mga Jewish Christians. But this does not mean na hindi kasama ang mga Gentile Christians. The whole church actually ay ang audience niya at kinakausap niya sila ngayon and he brings them back doon sa Old Testament while explaining to them yung gospel. So ang background nung sinasabi ni Apostol Pablo dito, simula ng chapter 4 up to this point, ang pinag-uusapan ay nasa Genesis 15 and 17. So dito, buksan lang po natin sa Genesis 17 para maintindihan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Binanggit siya dyan na so shall your descendants be, at saka father of many nations I have made you. So buksan natin sa Genesis 17 verses 1 to 4. Ganito ang sinasabi. Now when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you will be the father of a multitude of nations. Itong covenant na sinasabi dito, brief definition of terms. Pag sinabing covenant, ito yung kanilang ugnayan nung unang panahon. Pag sinabing covenant, mayroong mas mataas, mayroong mas mababa. Sa atin kasi, ang nagsisignify sa atin na mayroon tayong ugnayan ngayon ay kontrata. Pero sa kontrata kasi, ang sinasabi there are two parties, equal parties. Pero sa covenant, hindi. Dito, makita natin na mayroong mas mataas, mayroong mas mababa. At mayroong nag-i-initiate. Diyos ang nag-i-initiate. When the Bible talks about there's a covenant between God and man, it is God who initiates yung kanyang covenant. At may mga pangako yun. Diyos ang nangangako sa tao. Okay? So, at ang kailangan ng tao ay mag-respond doon sa covenant na yun. At dito, makikita natin na
sinasabi sa Genesis 17 na inuulit ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. I will establish my covenant between me and you and I will multiply you exceedingly. Itong Genesis 17, matatandaan natin sa mga past weeks na ating pinag-aralan na nakaugat ito doon sa pagtanong ni Abraham tungkol sa kanyang pagkakaroon ng anak at tagapagmana. And nanalo siya doon sa mga sa nangyaring sagupaan ng mga hari between Babylon at saka yung mga Canaanite kings. Nanalo si Abraham. Imagine that, ano? Ilang mga hari yun. Dami nila. Tsaka mula yung mga Babylonian kings, mga malalaking kingdom yun. Nung sumalakay sila, nanalo si Abraham. And nung manalo si Abraham, nangamba siya kasi pwede siyang balikan itong mga hari. Naisip niya, pwede siyang balikan. At ganoon din ang mga Canaanites. Kasi dayuhan siya doon sa kanilang lupain. At tinanong niya sa Panginoon, baka pwedeng si Eliezer, yung servant ko, na pinanganak dito at lumaki sa aking tolda, baka pwedeng siya na lang ang maging tagapagmana ko. Pero alam natin, doon sa Genesis 15 na hindi ito binigay ng Panginoon yung kanyang request. Sapagkat sabi ng Panginoon, magmumula daw sa katawan ni Abraham ang kanyang magiging tagapagmana. At pagkatapos, nilabas siya ng Panginoon sa kanyang tolda at pinakita sa kanyang kalangitan. Sabi niya, nakikita mo ang lahat ng bituin dyan kung kaya mong bilangin yan. Ganyan karami ang iyong magiging mga anak at apo. And this same promise about having many children is confirmed dito sa Genesis 17:4 ngayon. My covenant is with you, sabi ng Diyos kay Abraham. Hindi ito para sa iba, ito'y para sa iyo. At sa iyong sambahayan, sabi niya, it is with you and you will be the father of a multitude of nations. Now, by this time, nagkaroon ng anak si Abraham. Dito sa Genesis 17, nagkaroon siya ng anak naman. Ibang anak na to. Hindi ito si Isa. Nagkaroon siya ng anak kay Hagar. Si Hagar po ay handmaiden ni Sarai. Binigay ni Sarai ang kanyang alipin kay Abraham para magkaroon sila ng anak sa pamamagitan ng kanyang alipin. May ganun silang kultura. And so, lumabas si Ishmael. Yun yung panganay na anak ni Abraham. At hindi ngayon malayo na iniisip ni Abraham habang sinasabi ito ng Diyos sa kanya sa Genesis 17:4. You will be the father of a multitude of nations. Malamang, ang nasa isipan niya, si Ishmael kaya yun. Bagamat si Ishmael po ay nagmula kay Abraham, hindi siya ang anak ng pangako. Pinahayag ng Diyos kay Abraham na ang tinutukoy niyang anak ay anak niya kay Sarah, na kanyang pagpapalain na maging mother of nations. Ganito ang naging sagot ni Abraham sa Diyos sa Genesis 17:17-18 naman. Sabi ni Abraham, then Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, will a child be born to a man 100 years old? And will Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. Si Ishmael na yung nasa isipan niya. Ngayon, itong background na ito na tinutukoy na pinag-aaralan natin sa Genesis 17, ito yung sinasabi ni Pablo sa ating passage. Dito sa verses 18-19. Bagamat si Abraham ay ugod-ugod na, at ang asawa naman niya si Sarai ay baog, sabi ni Pablo, hindi nang hina ang kanyang pananalig. Now, hindi sinasabi dito ni Pablo na perfect ang faith ni Abraham. Wala sa atin ang perfect na faith. There will be times na manghihina ang ating pananampalataya. And to be sure, maging si Abraham naging inconsistent sa kanyang pananalig. Pag binalikan natin ang pag-aaral natin ng Genesis, makikita natin, halimbawa na lang, nung tawagin ng Panginoon si Abraham, bago sila makarating sa Kanaan, actually, kararating lang nila, dumiretso sila sa Egypt, di ba? Nung nakarating sila sa Egypt, anong ginawa ni Abraham? Imbis na magtiwala sa Panginoon, ipinamigayan niya si Sarai kay Faraon.
Diba? Pinamigayan niya yung kanyang asawa. Sige, ikaw na. Baka kasi patayin nila ako. So, para hindi nila ako patayin, ikaw na lang yung ibibigay ko sa mga Egyptians. Bibigay kita kay Faraon. Babasa natin yon sa Genesis. So, sinakala niya ang kanyang asawa sa Genesis 12, 10 to 15. Natakot siya para sa kanyang buhay. Tapos dito naman, ang sabi ng Diyos, manggagaling sa iyo ang iyong anak, ang tagapagmana. Ang ginawa niya, imbis na makinig siya sa salita ng Panginoon, nakinig siya sa kanyang asawa. Sabi ni Sarai sa kanya, o ganito na lang, kunin mo na lang. Kunin mo na lang yung aking alipin. Para magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Nakinig siya sa kanyang asawa, kahit mali. Does it remind us of something? Imbis na makinig sa salita ng Diyos, nakinig siya sa salita ng kanyang asawa, kahit mali. Does it remind us of something? Yes, it does. Hindi ba ganyan ang kasalanan ni Adan? Na makinig siya sa kanyang asawa? Imbis na makinig sa salita ng Diyos, nakinig siya sa salita ng kanyang asawa, kahit mali. Imbis na manalig sa Diyos. Isa pa, ito, kaukawasan niya ang Diyos. Ina-affirm ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Harap-harapan, anong ginawa ni Abraham sa verse 17 ng Genesis? Tumawa siya. At sukat sabihin niya sa Diyos, will a child be born to a man 100 years old? And will Sarah, who is 90 years old, bear a child? Oo nga naman. Kung isipin natin, tayo na may background sa science. Sino wala silang background masyado sa science? Biological science. Meron tayo eh. Oo nga naman, base sa kalikasan ng tao, sinong nagkakaanak sa ganitong edad na 100 years old sa isang baog na asawa? Ikaw 100 years old ka na, uugod-ugod ka na. Tapos ang asawa mo, hindi pa pwedeng magkaroon ng anak. So paano kayo magkakaroon ng asawa? Meron bang nung panahon nila, meron bang nagkakaroon ng asawa noon na gano'n? Wala! Kaya nga tumawa si Abraham eh. Mula nung panahon ni Abraham hanggang sa panahon natin ngayon, may nagbago ba? Base sa kalikasan ng tao, meron bang nagbago? Maaari ka bang magkaroon ng anak na 100 years old tapos ang asawa mo ay baog? Wala rin. Wala nagbago. Kung appearances sa pag-uusapan, this is an impossible situation. Impossible. Tayo iisipin natin, ay hindi, surrogacy ganyan. Hindi, ang pinag-uusapan natin, asawa mo. Ikaw at ang asawa mo, uugod-ugod ka na. Tapos ang asawa mo, baog ever since. Magkakaroon ba kayo ng anak? Kaya nga sabi dito, Abraham felt that his body was good as dead. God gave a promise to Abraham sa Genesis 15 and confirmed it sa Genesis 17. Tapos ganito ang kalagayan. All of these circumstances were opposed against God's promise. God, imagine yung promise ng Diyos, ano? Ang galing pag nakita natin kasi nangako ang Diyos at kinonfirm niya yung promise niya kay Abraham na magkakaroon siya ng anak. Pero pag tinignan mo, all natural circumstances show that it is impossible. At pakiramdam ni Abraham, ganun din. His feelings were telling him na this is impossible. Hindi mangyayari ito. And so there was nothing to hope for. And in spite of how Abraham felt and how things appeared, hindi siya umabot, ayon kay Pablo, hindi siya umabot sa puntong nawalan siya ng pananampalataya. Lahat ng bagay na laban sa pangako ng Diyos ang nagpatunay na totoo ang kanyang pananampalataya. Sapagkat umasa si Abraham sa pag-asa na siya ay magiging ama ng maraming bansa, ayon sa binigay ng pangako ng Diyos, kasing dami ng bituin ang magiging lahi mo.
And so, lubos siyang nagtiwala. Natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. That is why mababasa natin sa Romans chapter 4, verses 18 to 19, that in hope against hope, he believed. Because everything was impossible. So what does faith look like? Number 1, verses 18 to 19. In the face of human feelings and circumstances, of course, all of these oppose God's promises. Faith holds on to God's word. Faith holds on to God's word. In the face of human feelings and circumstances, faith holds on to God's word. Ganun ang ginagawa ng faith. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mas mabigat para sa atin ng salita ng Diyos. It holds highest importance sa buhay natin. Sapagkat lahat ng pangako ng Diyos ay totoo. We believe that God justifies sinners who come to Him in faith. Ang Diyos ay nagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at binibilang niya sila sa sambahayan ni Abraham upang sila ay maging kanyang bayang hinirang. Which leads us dito sa verses 22-22. Sabi dyan, yet with respect to the promise of God, He did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what God had promised, He was able also to perform. Therefore, it was also credited to Him as righteousness. So dito sa section na ito, Paul continues to describe Abraham's faith, at this time naman, in relation to God's character. Kung kanina, ang pinag-uusapan, it is in relation doon sa kanyang physical limitations and circumstances. Dito naman, ang pinag-uusapan ay yung character ng Diyos. So, Paul describes Abraham's faith in relation to God's character. Nabanggit natin kanina that Abraham had times of hesitation. Pero hindi siya umabot sa point of unbelief. Rather, Paul says, ano daw ang kanyang pananampalataya? He grew strong in faith, giving glory to God. In recent years, marami po tayong nababalitaan tungkol sa mga tumalikod sa pananampalataya. Hindi ko lang alam kung nasasagap ito sa ating wall, sa social media. Pero sa akin, in recent years, habang tinitignan ko po at binabantayan ko po yung state ng Christianity at ng mga mananampalataya around the world, yung may mga mangilan-ngilan na mga personalities, mga musicians, pastor, na tumalikod sa pananampalataya. Dati ang tawag po nila dito ay falling away from the faith. Ngayon ang tawag nila dyan, or malamang mababasa niyo po sa mga articles, deconstructing faith. Yun yung tawag nila ngayon. In 2019, napabalita si Josh Harris or Joshua Harris, hindi ko alam kung kilala niyo yung author na ito. Some of you might know him. Siya yung pastor and writer ng I Kiss Dating Goodbye. Nauso yun sa mga panahon ng mga kabataan kami. Sumulat siya ng aklat na I Kiss Dating Goodbye at napabalita siya dahil pinahayag niya sa kanyang Instagram account na naghiwalay na sila ng kanyang asawa. Pastor ito. At kilalang author. 9 days later, nag-post siya sa kanyang Instagram na tumalikod siya sa pananampalataya. Una, pinost niya na naghiwalay sila ng kanyang asawa at 9 days later, tumalikod siya sa pananampalatayang Kristiyano. Pakinggan natin yung kanyang sanaysay. The popular phrase for this is deconstruction. Sabi niya. The biblical phrase is falling away. By all the measurements that I have for defining a Christian, I am not a Christian. Many people tell me that there is a different way to practice faith, and I want to remain open to this, but I'm not there now. Dagdag niya, I have lived in repentance for the past several years, repenting of my self-righteousness. My fear-based approach to life, the teaching of my books, my views of women in the church, and my approach to parenting, to name a few, but I specifically want to add to this list now. To the LGBTQ plus community, I want to say that I am sorry for the views that I taught in my books and as a pastor regarding sexuality.
Hindi lamang po siya tumalikod sa pananampalataya. Tinalikuran niya rin ang kanyang asawa. Tinanggihan po niya ang God-given sexuality niya. Sinasabi po niya na nag-repent siya o nagsisisi siya sa mga tinuro niya sa box niya. But this is not the biblical definition of repentance. Hindi ganito ang tunay na pagsisisi. To repent is to turn away from our sins and turn to God in faith. Ang repentance o pagsisisi at saka pananampalataya are two sides of the same coin. Hindi mo pwedeng sabihin na nagsisisi ka pero wala kang pananampalataya sa Diyos. Hindi mo rin pwedeng sabihin na may pananampalataya ka pero hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo. Cannot be. Hindi pwede yun. They are two sides of the same coin. Si Joshua Harris, sinunod niya ang kanyang sariling pita. Pagkatapos niya ma-realize na mali ang pinangaral niya sa kanyang libro, lalo siyang lumayo sa salita ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya, dinadala tayo ng palapit sa Diyos. Pag nasubukan ito, lalo tayo napapalapit sa Kanya. Pero kung napapalayo ka, something is wrong. Hindi faith yun. Even though pastor siya. Sa ganitong bagay, masasabi natin na hindi siya talaga dumating sa tamang pananampalataya. Pagkatapos subukin, at gumuho ang lahat, at lumayo ka sa Diyos, all along, hindi pananampalataya yun. At hindi ka rin nakakakilala sa tamang Diyos. Naging pastor si Josh Harris, nagturo siya, pero he was not glorifying God. He was glorifying himself. Sarili niya ang inisip at sinunod niya hanggang sa tuluyan na siya nalagdad. Mali ang wakas. Therefore, mali ang simula. Pero si Abraham, sabi ni Apostol Pablo, he grew strong in faith, giving glory to God. Ito dapat nating tandaan. True faith grows strong in the face of oppositions and impossible situations. It trusts God and gives glory to God alone. Hindi pumapayag ang faith na mayroong humadlang sa Kanya, na mapalapit sa Diyos, na overcome niya yung mga oppositions and impossible situations. So, question natin, why did it grow strong giving God the glory? What's about Abraham's faith? Ano yung pinananaligan niya? Sabi ni Apostol Pablo sa verse 21, tingnan natin. And being fully assured that what God had promised, He was able also to perform. Ito dapat nating tandaan. Ang pananampalataya ay laging may object. Tayo yung subject kasi tayo yung nag-exercise ng faith. May object yan. Laging may pinananaligan yan. And the object of true faith is always God. At lagi itong nakaangkla sa pangako ng Diyos. In the case of Abraham, nanalig siya. And he was fully assured na tutuparin ng Diyos ang kanyang pinangako. He was very confident that God would be faithful to His promise. At dahil lubos siyang nanalig, the Bible tells us, it was also credited to him as righteousness. Binilang siya matuwid. Yun yung gusto ko yung translation kanina nung Tagalog. Binilang siya matuwid. And so, you find here the second point. So verses 20 to 21. Faith focuses on God's character. And it grows. It grows. It cannot help but grow. Faith focuses on God's character and it grows. Now, sa panahon natin,
Maraming nagpapalaganap ng mga kung ano-anong mga concepts, no? Halimbawa na lang, gusto ko pong, I would like to make it clear na ang pananampalataya ay hindi think positive. Okay? Hindi yan think positive mindset na pinapalaganap ng marami. Faith is not positivism where you in your current state are taught to see the best in things or beautiful in things or positive in things. Hindi. Hindi think positive mindset yan. Pangalawa, ang pananampalataya ay hindi rin optimism. Pag sinabing optimism, tinuturuan tayo na bagamat magulo ang kasalukuyan o nangyayari, lilipas din ito at magiging maayos ang lahat in the future. So ang vibe niya ay ganito. It may be dark today, but the skies will clear up and be sunny tomorrow. We'll make it through. Ang positive mindset may kinalaman sa personal at current state of things. Ang optimism may kinalaman sa future. Hindi ganyan ang pananampalataya. Ang problema sa dalawang mindset na ito, which is positivism at saka optimism, pareho silang umaasa sa kakayahan ng tao. Ang pananampalataya ay hindi umaasa sa ating kakayahan. Hindi tinuturo ng scriptures ang mga peg na magtiwala ka sa iyong sarili. Wala sa scriptures yun. Or yung tinuturo natin ngayon na isa pang version na magtiwala ka sa iyong sarili. Trust the process. Hindi tinuturo ng scriptures yun. Because faith is founded in trusting God that He is faithful and He is able to fulfill what He promised. He is faithful and true sa kanyang sinabi. Pwede rin natin sabihin, on the other hand, because we trust God, ang faith ay sumasaligan sa denial of self. Dahil kinikilala natin ang ating kawalan ng kakayahan na tubusin ang ating sarili o iligtas ang ating sarili and therefore dumidepende tayo sa Diyos. Inilalagak natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Kung sa Nike, sinasabi nila, ano yung sinasabi sa Nike? Just do it. Faith tells us, I can do it. But God already has. Faith focuses not in our ability or inability, but in God's power to fulfill His promise. Ganyan ang faith. Punta tayo sa verses 23 to 25. Now, not for His sake only was it written that it was credited to Him, but for our sake also. To whom it will be credited as those who believe in Him, who raised Jesus our Lord from the dead. He who was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. One of the most, ang ganda ng conclusion dito ni Apostol Pablo. Dahil binibigay niya dito sa section na ito yung implications ngayon ng pananampalataya ni Abraham. Ano yung relevance ngayon? Pinag-aaralan natin buong chapter 4 simula verse 1 hanggang dito sa verse 25. Ano ngayon? Ano ngayon sa atin? Ano ngayon? Pinag-aaralan natin itong Old Testament. Ano ngayon? Ang impact nitong pananampalataya niya sa buhay ko ngayon bilang Kristiyano. Although may pagkakaiba, definitely, ang mga circumstances ng readers ni Apostol Pablo at kay Abraham, at saka sa panahon natin ngayon, magkakaiba yung mga circumstances natin. But we have to understand, may mga common denominators din. Tulad ng, all of us are sinners. Lahat tayo makasalanan. Ang mga tagapakinig ni Abraham, o rather ni Apostol Pablo, ay mga mananampalataya. We consider ourselves believers as well of God. And because we are sinners, all of us need justification by faith. And we receive it by faith. And it is interesting na pag-aralan itong pananampalataya ni Abraham.
Especially when we look at the whole of New Testament, makikita natin there are other angles in which yung mga ibang mga writers say about itong faith ni Abraham. Pakinggan lang natin. Sa Book of Hebrews, chapter 11, in that section about faith, ganito ang sinasabi ng writer ng Hebrews tungkol sa pananampalataya ni Abraham at ni Sarah. At malabang itong sasabihin ng writer ng Hebrews, magiging familiar sa atin dahil kinakanta natin ito. Sa Hebrews 11:8-12, ganito ang sinasabi. By faith Abraham, when he was called, obeyed God by going out of a place which he was to receive for an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. For he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. Diba parang yan yung lyrics sa kanta kanina? For he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. And then 11, by faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered him faithful who had promised. Therefore there was born even of one man, and him as good as dead. Ayan na naman yung term na yan, as good as dead. At that as many as descendants as the stars of heaven in number, and innumerable as the sand which is by the seashore. Nanalig si Abraham sa Diyos na magbibigay buhay ang Diyos sa mga patay. Especially in his case, dahil kinoconsider niya na patay na ang kanyang katawan. Kasi nga, papunta na siya doon. 100 years old na siya. Hindi na rin siya magkaroon ng anak. At mayroong isa pa. Sa verses 17-19 ng Hebrews chapter 11, ganito pa ang sinasabi tungkol sa pananampalataya ni Abraham. By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only begotten son. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a tithe. So, nanalig din siya na ang Diyos ang magbibigay buhay sa kanyang anak mula sa patay. Di ba patatandaan natin na ni-require ng Diyos na isacrifice ni Abraham si Isaac? At doon nga nagmula yung term or yung title ng Diyos na God shall provide. Sapagkat Diyos ang magpo-provide ng sacrifice doon sa gagawin ni Abraham. At the back of Abraham's mind pala, sinasabi ng Book of Hebrews, ang paniwala ni Abraham, it is because God is able to raise people from the dead. Yun yung content ng kanyang pananampalataya. Naniniwala siya na nakakapagbigay buhay ang Diyos. At nakakapagbigay buhay siya mula sa mga patay. Now, ang pagkakaiba po natin kay Abraham, kasama ng lahat ng mga leaders ni Paul, ay ito. Si Abraham po, sa kanyang faith, he looked forward sa gagawin at tutuparin ng Diyos. He looked forward. Nangako ang Diyos, sabi ng Diyos, tutuparin ko ito. Ito ang aking pangako. So he looked forward to it. Sa atin, we look back. We look back sa ginawa ng Diyos Ama nang buhayin niya ang kanyang anak na si Jesucristo mula sa mga patay. Sabi ni Pablo dyan sa verse 24, but for your sake also to whom it will be credited. Ang account daw ni Abraham at ng kanyang pagpapawalang sala, isama na rin po natin ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa pananampalataya. Eh hindi naman daw simulan para lang kay Abraham. Hindi naman ito binigay lang para si Abraham lang ang makinabang. Hindi. Sabi ni Pablo, para rin sa atin ito na binilang na matubig sa pamamagitan ng ating pananalig. At ano raw ang laman ng ating pananampalataya sa panahong ito? Yun yung laman ng pananampalataya ni Abraham. Nangako ang Diyos, eto tutuparin ko, manalig ka. Tayo, ano ang laman ng ating pananalig? Verse 24b, sabi ni Apostol Pablo,
as those who believe in Him who raised Jesus our Lord from the dead. Paliwanag. We do not place our faith in Abraham. Bagamat siya ay father of the faith, hindi po tayo nananalig kay Abraham. Nananalig tayo sa Diyos na bumuhay muli kay Jesus. At the center of Christian faith is Christ's resurrection. Hindi siya nanatiling patay, kundi muli siyang binuhay maguli sa mga patay. That is why we have an empty cross. That is why we have an empty tomb. Hindi siya nanatiling patay. Bakit daw kailangan buhayin muli si Jesus? Kadalasan pag pinag-uusapan po natin ang katubusan at pagpapawalang sala ng mga Kristiyano, ang pumapasok sa ating isipan ay buhay at kamatayan ni Jesucristo. That is correct. But here, the Bible tells us that Christ's resurrection is also a blessing para sa ating pagpapawalang sala. Sabi niya sa verse 25, He who was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. Hindi lamang yung kanyang buhay at kamatayan ay naging pakinabang sa atin o pagpapala, maging ang kanyang muling pagkabuhay ay naging pagpapala para sa atin in terms of justification. So, ayon kay Apostol Pablo, ngayon, itong sinasabing grace for our justification ay it shows na yung Christ, the evidence of our justification, in other words, evidence ha. Kasi pag inisip natin, paano ko malalaman na justified ako? Diba? On the one hand, when we look at the gospel, ano yung proof na justified tayo? Tumingin ka doon sa empty tomb. Doon mo makikita. Because Christ resurrected, you are justified. Kaya mas nasabi ko, sa faith natin, lumilingon tayo. We look back. Si Abraham, he looked forward. Tayo, we look back. Sabi dyan, He who was delivered over because of our transgressions or sins and was raised because of our justification. May mga scholars na nagsasabi na itong binanggit ni Apostol Pablo sa verse 25 ay isang form of creed ng mga early Christians. Interesting ito dahil nung panahon nila, yung mga first generation of Christians na nakakilala sa Panginoon ay mayroon na pala silang mga statement of faith. Ito yung nagbibigay katawan sa kanilang pananampalataya. At mayroon na rin silang mga statement of faith noong unang panahon. And this is one of them. It shows na alam nila ang kanilang sinasampalatayanan, pinag-aaralan nila ang scriptures, at pinapahayag nila ito ng maayos. Kaya ang sabi ito ni Apostol Pablo, this is a creed daw, sabi nila ng panahon yun. At ayon kay Apostol Pablo, binigay ng Ama ang Panginoong Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Na ang ibig niyang sabihin dito, hindi reaction ito na binigay as if, nagkasala pala ang tao, o sige, o eto ang aking anak. Hindi. Matagal nang pinanano ng Diyos, hindi afterthought ang pagpapadala kay Jesus. Plano niya na ibigay ang Panginoon, ang Panginoong Jesus, nang dahil sa ating kasalanan. It was His plan from eternity past. Ang matuwid at walang kasalanan ang nagbayad para sa mga hindi matuwid at makasalanan. Tapos sabi rin dyan, siya na namatay, ang siya ring nabuhay na maguli upang makamtan para sa atin ang pagpapawalang sala at bigyan ito ng patotoo. The proof of our justification is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Number 3,
Verses 23 to 25. Ito yung third point. Faith looks to God's redemptive plan fulfilled in Jesus Christ. The central person of our faith is Jesus Christ. And our faith looks to God's redemptive plan kung paano niya yung in-execute or fulfilled in our Lord Jesus Christ. Balikan po natin ang aming kaibigan na umamin na masyado raw siyang makasalanan para patawarin pa ng Diyos at iligtas pa. Malamang sumagi rin ito siguro sa isipan natin at some point. Minsan nag-aalinlangan tayo kasi kitang-kita natin ang ating mga kasalanan. It is ever before us. At sa ating paligid, pag pinagmasdan natin ang mga nangyayari sa ating paligid, mapapansin natin na walang bagay na tumatagal. Maging ang kasiyahan sa mundo ay mailang. Hirap na nga tayo sa ating mga personal na problema, sa ating mga suliranin, hirap pa tayo pagdating sa pananampalataya. Lalo pa tayo pinahihirapan ng ating mga temptations din. Kung hindi tayo inuusig, napapaligiran tayo ng kabulukan, ng kamatayan. Ganyan ang reality that we face. And so iniisip natin, asaan ngayon ang kapatawaran? Asaan ang kaligtasan? Kung lahat na lang ng bagay ay nabubulok at namamatay, asaan ang kaligtasan? Kung ganyan ang buhay. Mga kapatid at kaibigan, nauunawaan ko na dumadating ito minsan sa atin, yung mga ganitong klaseng mga pag-aalinlangan. But there is no need to doubt God. Hindi natin kailangan pagdudahan ng Diyos kung totoo siya sa kanyang sinasabi. We do not have to second guess kung pinatawad ka ba niya, o pinatawad, o pinawalang sala ba ako ng Diyos. The Bible is clear. At ito yung sinasabi niya na tahasan. Christ paid the penalty for our sins. Pero hindi nagtatapos doon. The reason God resurrected Christ from the dead is to prove na pinawalang sala niya tayo kay Kristo. That Christ secured our justification. And on the cross, and in the resurrection, God is telling His people, there is nothing you can do that can undo what I have accomplished in my beloved Son. You cannot undo what I have done already. My Son is risen, and know that you have been made right with God. Simula sa ating mga unang magulang, hanggang sa nung kumalat ang tao sa buong mundo, man has always been at the wrong place and at the wrong side of the relationship with God. And for the first time in human history, nang muling nabuhay si Jesucristo. Dahil siya ang ating kinatawan sa harapan ng Ama, inilagay tayo sa tama. Kaya nga tulad ni John Newton, na nagpupuri sa Diyos, nang sumulat siya sa kanyang kaibigan at kinocomfort niya yung kanyang kaibigan dahil may pinagdadaanan. Sabi ni John Newton sa kanyang sulat, at masaya niya itong binabalita sa kanyang kaibigan. Our sins are many, but His mercies are more. Our sins are great, but His righteousness is greater. We are weak, but He is power. So rejoice and be comforted, mga minamahal sa Diyos. The proof of our justification is Christ's resurrection. Uulitin at uulitin ko. The proof of our justification is Christ's resurrection. Historical yun. Kaya manalig tayo sa ating Diyos na nagpapawalang sala. This is how we know what true faith looks like. In the face of human feelings and circumstances,
Faith holds on to God's Word. Lubos tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos. Even though we may feel it is impossible and circumstances oppose God's promise. Pinanghahawakan din natin na tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang sinabi. Therefore, habang sinusubok ang pananampalataya, lalo tayong tumitibay at napapalapit sa Diyos. Faith focuses on God's character and it grows. Lastly, hindi tayo nananalig kay Abraham, bagamat siya po ang ama ng pananampalataya. Nananalig tayo sa Diyos na bumuhay muli kay Jesus. At the center of our faith, Scripture makes it clear that Christ and His perfect and finished work is the object of our faith. Faith looks to God's redemptive plan fulfilled in Jesus Christ. Therefore, true faith is committed to Christ. Mga kapatid, sa pagtatapos natin ng Romans chapter 4, next week we will enter Romans chapter 5. Dito sa pagtatapos natin ng Romans chapter 4, tandaan po natin na ang pagpapawalang sala ay isang kaloob mula sa Diyos. We do not earn it. We do not need to work for it. Hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng ating mga gawa. It has always been by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Dahil si Abraham ay ginilang na matuwid nung siya ay hindi patuli at natanggap ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Pinatunayan ng banal na kasulatan na hindi lamang Hudyo na sumusunod kay Kristo ang napapawalang sala. Maging tayo na hindi mga Hudyo. Nananalig sa Diyos, nananalig kay Jesucristo, ay napapawalang sala kay Kristo. Therefore, purihin natin siya. Lumapit po tayo sa Kanya na may umaapaw, pasasalamat at pagmamahal sa ating Diyos na matuwid at napapawalang sala. Tayo na lang.